Urbana at Feliza. Noong unang panahon, wala pang cellphone, internet o social media. Kaya kapag may gustong ibalita, ikwento o ipayo sa isang mahal sa buhay na nasa malayo, ang karaniwang paraan ay ang pagsusulat ng liham. Mula sa mga liham na puno ng aral, isinilang ang isa sa mga pinakatanyag na akda sa panitikang Pilipino, ang Urbana at Feliza. Isinulat ito ni Padre Modesto de Castro na kinikilalang ama ng klasikong tuluyang Tagalog. Sa pamamagitan ng akdang ito, nais ni Padre Modesto de Castro na turuan ang kabataan ng mahahalagang aral, ang pagkakaroon ng mabuting asal, paggalang sa kapwa, pananampalataya sa Diyos at wastong pamumuhay. Sa isang lalawigan ay may tatlong magkakapatid na sina Urbana, Feliza at Honesto. Nagtungo si Urbana sa Maynila para mag-aral, samantalang nanatili naman sa lalawigan sina Feliza at Honesto. Laging nagsusulatan sina Urbana at Feliza, at sa kanilang liham ay lagi nilang ipinapaalala sa bawat isa ang mga ginintuang aral gaya ng pakikipagkapwa-tao, pagiging isang mabuting anak, pagtanggap sa kalooban ng Diyos, at marami pang iba pang aral. Ilan sa mga aral na tinalakay sa Urbana at Feliza ay ang pakikipagkapwa-tao. Dapat laging kumilos ng may pagpapakumbaba, paggalang at pag-ibig sa magulang at sa kapwa pagpasok sa paaralan. Itinuturo din ng akda na dapat pabasbas ang bata sa magulang bago pumasok sa paaralan. Tungkol naman sa pakikipagkaibigan, dapat sa taus-puso at hindi pa imbabaw ang pagbibigay puri sa kaibigan. Sinasabi rin dito na dapat tuloy-tuloy siya sa paaralan at huwag makialam sa away at kaguluhan sa daan. Huwag magdadamit ng maninipis, maigsi at maluwang ang gupit sa leeg. At ang isang pumanhik sa bahay ng may bahay ay dapat maunang maglinis o magpuna sa sapin ng paa sa pamunasan bago pumasok sa bahay.